I-like, subscribe, at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga aralin sa channel na ito. Iba't ibang paraan ng pagpapahayag. Atin munang alamin kung ano ang isang pagpapahayag o paglalahad. Paglalahad. Nagpapaliwanag, nagbibigay kaalaman o pakahulugan, at nagsusuri upang lubos na maipaunawa ang diwang inilalahad o nais ipaabot ng nagsasalita o sumusulat. Halimbawa nito ay ang mga naririnig sa balita galing sa telebisyon o radyo, mga nababasa sa mga pahayagan o magazine, at ang pagtatalakay ng iyong guro. Iilan lamang ito sa mga halimbawa kung saan kahit anong gawin o sabihin ng isang tao, mapasulat o salita man, kung ito ay naglalahad ng kanyang karanasan o kaalaman, yan ang tinatawag nating paglalahad. May iba't ibang paraan ng pagpapahayag o paglalahad. Una, pag-iisa o tinatawag na enumeration sa Ingles. Ito ay paglalahad ng isang kalagayan o sitwasyon sa pamamagitan ng maayos na paghahanay ng mga pangyayari ayon sa talagang pagkasunod-sunod ng mga ito. Halimbawa, ang mga dahilan ng pagkasira ng kalikasan ay ang mga sumusunod: maling pagtatapon ng mga basura, mga itim na usok na binubuga ng mga sasakyan, pati na ng mga pabrika, at pansariling adhikain ng mga tao, kulang ng disiplina sa sarili. Ang halimbawang ito ay naglalahad sa dahilan ng pagkasira ng kalikasan, kung saan iniisa-isa nito ang mga dahilan sa paraang nakabulet o bullet form. Ngunit, may isang paraan din kung paano maipapakita ang pag-iisa-isa, tulad ng nasa ikalawang halimbawa. Ito ay nasa anyong talata o paragraph, na makikita ang pag-iisa-isa sa gamit o sa pamamagitan ng kuwit o comma sa mga dahilan ng pagkasira ng kalikasan na siyang paksa ng pahayag. Pangalawa, paghahambing at pagsasalungatan o comparison sa Ingles. Ginagamit ang paraan na ito sa paghahambing ng magkakatulad at pagkakaiba ng mga bagay-bagay. Ito ang pinakamalimit na gamitin. Halimbawa, ang mga kabataan ngayon ay namulat sa wikang Ingles, samantala noon mas nakagisnan ang wikang Filipino. Mula sa halimbawa, ano nga ba ang inihahambing? Ito ang kabataan ngayon at noon na naglalarawan o naglalahad sa nakamulatang wika. Pangatlo, pagsusuri o analyze sa Ingles. Sinusuri ang mga salik o bagay na nakakaapekto sa isang sitwasyon at ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ito. Halimbawa, ang taong mahilig manghila pababa ng kapwa ay hindi magtatagumpay o makakahanap ng kapayapaan sa kanyang sarili. Laging inuuna ang kanyang sarili na hindi iniisip na tumulong sa mga nahihirapan. Makikita ito kung paano niya sisiraan ang kapwa niya at sa pagiging makasarili nito. Ang halimbawa ay sumusuri sa taong mahilig manghila pababa ng kapwa o may crab mentality. Inilalahad nito kung anong klase ng tao ba ito. Pang-apat, sanhi at bunga o cause and effect sa Ingles. Tinatalakay kung ano ang sanhi at kung ano-ano ang kinalabasan ng mga pangyayari. Halimbawa, sa panahon ng pandemya,
Kung magtutulungan ang mga tao sa pagsunod sa mga protocols, ay kayang-kayang lampasan ang problemang hatid nito. Ang pahayag ay naglalahad tungkol sa pandemya, kung saan ang sanhi ay ang pagtutulungan ng mga tao sa pagsunod sa mga protocols at ang magiging bunga ay kayang-kayang lampasan ang problemang hatid nito o hatid ng pandemya. Panlima at panghuli, pagbibigay ng halimbawa o giving of examples sa Ingles. Ito'y nagpapatibay ng isang paglalahad. Madaling makumbinsi o mahikayat ang nagbabasa o nakikinig dahil sa ibinigay na mga halimbawa. Halimbawa, ang taong may malasakit sa kapwa ay tumutulong sa abot ng kanyang makakaya. Mula sa halimbawa, ito ay naglalahad ng halimbawa ng isang taong may malasakit sa kapwa na tumutukoy sa pahayag na tumutulong sa abot ng kanyang makakaya. Ang mga paraan na ito ay makikita at ginagamit kung nagsusulot ng isang komposisyon o sanaysay. Maaaring lahat ng paraan ay nailapat o di kaya iilan lamang. Halika at suriin natin ang isang pahayag na pinamagatang pandemya. Pandemya. Taong 2020, biglang nabago ang takbo ng buhay ng mga tao. Tila natigil sa mga bagay na nakagawiang gawin sa pagpasok ng isang virus na simulang lumaganap sa bansang China. Ang virus na COVID-19 ay nakapasok sa bansa unang quarter ng taon. Maraming mga pagbabago sa buhay ng tao, tulad lamang ng pagtigil sa pagtatrabaho, pagsususpende ng mga klase, at pagpapanatili sa loob lamang ng bahay, na walang katiyakan kung kailan manunumbalik sa normal. Puspusan ang naging paghahanda para sa magaganap na labanan sa virus na ito, kung saan may mga ipinapatupad na mga safety at health protocols na kailangan sundin ng mga tao. Ang pagpapatupad ng schedule sa paglabas, number coding sa mga sasakyan, pagsusuot ng face mask, palagi ang paghuhugas ng kamay gamit ang alcohol lalo na kung lalabas ng bahay, at iba pa ay ang iilan sa mga protocols na ito. Kooperasyon at disiplina ang kinakailangan ng mga tao. Iyan ang kahilingan ng pamalaan upang masugpo ng mabilisan ang virus na ito. Ngunit, dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga tao, hindi maiwasan ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa pandemyang ito, naging mas mahirap ang kumita ng pera kumpara dati na bukas sa turismo ang bansa. Tingnan natin ang mga naka-highlight ng dilaw. Maraming mga pagbabago sa buhay ng tao, tulad lamang ng pagtigil sa pagtatrabaho, pagsuspende ng mga klase, at pagpapanatili sa loob lamang ng bahay na walang katiyakan kung kailan manunumbalik sa normal. Kung mapapansin ninyo, ang pahayag na ito ay gumagamit ng parang pagbibigay ng halimbawa. Pagbibigay ng halimbawa tungkol sa mga pagbabago sa buhay ng tao. Kasunod, ang bahaging ito naman na naka-highlight, ito ay tumutukoy sa paraang pag-iisa-isa, kung saan iniisa-isa nito ang mga protocols o safety and health protocols na ipinapatupad ng pamahalaan. Pangatlo, sa bahaging ito naman, dito makikita ang paraang pagsusuri, kung saan sinusuri kung paano ba masugpo ng mabilisan ang virus na ito, at ito ay sa pamamagitan ng kooperasyon at disiplina. Kasunod na bahagi, ito ay tumutukoy sa sanhi at bunga, kung saan ang sanhi ay tumutukoy sa dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga tao, at ang magiging bunga kung magpapatuloy ang katigasan ng mga ulo ng mga tao
ay hindi maiwasan ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. At panghuli, ito ay tumutukoy sa paghahambing at pagsasalungatan, kung saan ito ay naghahambing kung paano naiiba ang paghahanap ng pera o pagkita ng pera sa panahon ng pandemya, kumpara dati na bukas sa turismo ang bansa. So kung napapansin ninyo, sa pahayag na ito ay gumagamit sa 5 paraan ng iba't ibang paraan ng pagpapahayag. Yan lamang at maraming salamat.